I'm being honest, hindi ko alam na magiging action star ka. Sanay ako na dinadoubt ako ng tao, walang naniniwala sa akin. Talaga? Kasi nga patpatin ako dati, nung bata ako nabubuli ako dahil nga payat ako. Eto, Ru. Yes. Gamit ang motorsiklo, saan ka pupunta? Kung masaya ka. Kapag masaya ako, pupunta ako dun sa taong mahal ko. Kung nagsiselos ka. Kapag nagsiselos ako, baka puntahan ko yung pinagsiselosan ko. Okay, we have with us Black Rider himself. Hanson, Ruru. Ayan, talaga. may pa-effect. Pero Ru, of course, after a long time na talagang inabangan natin tong Black Rider, syempre, mailang beses din kita na bisita sa set, no? And finally, napalabas na ang Black Rider. Grabe, para akong nakahinga rin ng maluwag. At I'm just very grateful also dun sa mga natatanggap ko na mga good feedbacks from, of course, sa ating mga viewers. Sobrang na-appreciate ko yun, Kuya Nelson, kasi so far walang negative na feedbacks. Lahat po sinasabi nila na very bago daw sa paningin nila. Even the moves, yung mga fight scenes, which is yun naman talaga yung goal namin, na gusto namin i-elevate din. Of course, yung action natin, because sa mga napapanood din natin international, di ba? Parang gusto nating i-level up yung mga ginagawa natin. But at the same time, gusto rin natin ipakita yung tema ng parang 80s, 90s action movies na napapanood po before. Yung balance nung dalawang yon, yung medyo may pagka-modern siya, but at the same time, nostalgic. In fact, doon pa lang sa casting, nalulula na ako kasi a mix of newbies ito at saka syempre ang dami mo ring naisamang mga veteran na action stars dito. Yes. I mean, of course, nandiyan si Zoren, saka si Kier Legaspi, si Raymart Santiago. And recently lang, di ba, napanood naman natin na nagkaroon kayo ng eksena ni Philip Salvador. Sobrang, para ako nasa starstruck pa rin every time na nakikita ko sila. Kasi syempre, growing up, sila po yung pinapanood ko. Tapos ngayon, katrabaho ko na. Sabi ko nga, mapabilang lang po sa hanay ng mga mahuhusay na action stars na yun malaking karangalan na po para po sa akin. And especially, ang dami po nila kasing mga advice sa akin, mga pwede ko pong gawin eventually sa mga eksena ko, na talagang ninanamnam ko. Siguro yung pinaka gusto ko dito sa Black Rider. Dahil nga sobrang daming senior actors, senior action stars. Lahat yun parang napupulot ko. Lahat yun parang may nabibigay sila sa akin lagi na aral na eventually, sabi ko nga sa kanila, eventually, ako naman po yung magbibigay nun sa mga new generations of actors or sa mga gusto rin po mag-action. I mean, that's my goal. Also, kumuha din kami ng mga influencers like sila Pipay, sila Salome. Kasi, I guess itong proyekto po na ito, pinagpapauna namin yung relatability ng proyekto na alam mo, every time na pinapanood nila tong project, yung parang sasabihin nila na, tama yan, ganyan din yung experience ko dati. Sa mga riders, kinikwento namin yung mga storya ng buhay nila, pagka nabobobo sila. So yun, that's our goal dito po sa proyekto na ito. Of course, merong isa dyan na paborito mong ka-eksena kung papipiliin ka. Bawalang generic. Okay. May isa ka for sure na gustong-gusto mong ka-eksena. Sino to? Hindi na ako magpapaligoy-ligoy pa. Si Tata Ipe, Philip Salvador. I mean, syempre, the last time na medyo nagkatrabaho kami, actually, parang gumawa lang kami isang eksena dati sa Protege, was already 11 years ago. So, 11 na yun? Yeah, 11 years ago yung Protege. Grabe. And wala pa rin kupas si Tatay Ipeg. Tinuturo niya sa akin even yung mga expressions ko, even the way ako mag-project pagka may mga pictorials, even sa pananamit, kilos, tayo.
Sabi niya, anak, ngayon kasi papasok ka na sa big league eh. Sabi niya, ito na yung pangarap mo at nabibigyan na ng katuparan niya yung pagiging action star. Sabi niya, ang pagiging action star hindi lang basta pogi ka lang dapat. Dapat may alam ka, dapat alam mo yung kilos mo, alam mo yung galaw mo, skillful ka, para at least kung anong ipagawa sa'yo ng director kaya mong gawin. But at the same time, yung humility ng isang action star. Ang action star daw kasi dapat daw malapit sa tao. Dapat marunong ka makisama. Dapat kahit sino pwede kang i-approach. So sabi ko, na-appreciate ko kasi kung papaano siya sa akin noon, hanggang ngayon ganun pa rin siya. But at the same time, sobrang proud siya sa akin. Kaya nakakatuwa. Alam mo, pinapanood ko yung ilang eksena mo na action, ano. Tama ba ako? Parang nakikita ko si Robin Padilla in a way. Actually, may mga nababasa po ako na comments na gano'n niya, parang new generation daw na Robin Padilla, na parang... Sinasadya mo to? To be honest, Kuya Nelson, hindi. Pero siguro dahil growing up, siya talaga yung hero ko eh. Parang gano'n siya yung idolo ko. Mm-mm. Halos lahat ng pelikula niya, napanood ko. So siguro somehow na gagaya ko. Kumbaga nasa sistema mo na eh. Oo, nasa sistema siya. Like, subconsciously, yung pala yung na-apply ko. And I don't think it's bad. Idol ko talaga siya. Influence mo siya eh. Yeah, kumbaga, grabe yung influence niya. But at the same time, ang dami natin napapanood ng mga international films like mula sa Hollywood, di ba? Pag may John Wick, Extraction, Mission Impossible. Sa pagdating naman sa Korea, there's Vagabond, there's K2, Vincenzo. So lahat yun, mahilig ako manood talaga ng action. So lahat yun siguro baka lumalabas. Meron akong conversation with Kylie Padilla at niloloko ka raw niya. Sinasabi niya, nakikita niya raw yung tatay niya doon sa ilang eksena mo. Totoo yun? Oh. Kahit nung time pa nung Encantadia, lagi niya nang sinasabi. Pero dito sa Black Rider, kasi first time rin kami magkatrabaho ni Kylie na as in full on action talaga na teleserye. So, karamihan ng mga eksena ko dito, nagpa-fight ako. At nakikita niya yung mga galaw ko. At lagi na nga sinasabi sa akin na parang, oo nga no, ganyan na ganyan yung galaw ni Papa. Ganyan na ganyan kung paano kumilos, tindig, tayo. Na ako, hindi ko naman po siya sinasadya. Pero siguro subconsciously, yun po yung lumalabas. Dahil nga, sobrang iniidolo ko siya. Mm-hmm. Alam mo, ang dami mo nang nagawang mga action na characters, ano? Briefly lang, paano mo siya i-differentiate kay Lolong when it comes to sa paggawa Fight ng mga scenes. actions, yung mga fight scenes? Well, actually, Kuya Nelson, malaki talaga yung difference si Black Rider kay Lolong. Kasi si Lolong, never naman siya umakot ng baril eh. The whole time, pagka nakipag-fight siya, lagi siya may arnis. Yun lang. Mm-hmm. Yun yung niya, may arnis siya. Sino mas Minsan, maangas sa dalawa? Magkaiba sila ng angas eh. Kasi isipin mo, si Black Rider, meron siyang itak, meron siyang sword, meron siyang baril, nakamotor. Iba yung angas. Pero syempre, ikaw ba naman sumakay ka ng buhaya? Di ba maangas yun? Diba? Ibang angas yun eh. Ibang Ito angas motor din, lang eh. diba? Yun buhaya eh. Yes, matatakot ka pa rin. Pero syempre, yung pagiging misteryoso ni Black Rider, nakaitim siya, pagka nakikipaglaban siya, stealth, laging palaban, at talagang handang makipag-away, at very skillful. I mean, kung si Lolong kaya niya mag-arnis, hand-to-hand combat, si Black Rider, sobrang skillful. Like, lahat from pakikipaglaban ng barilan, pakikipaglaban ng espada, knife, kali, pakikipaglaban ng hand-to-hand combat, sipa. Pinag-aralan mo raw yun, yung Kali? Ginagawa pa lang namin ni Bianca yung The Right One. Nagsimula na rin ako mag-training niyan. Actually, sobrang na-inlove ako sa Kali. Even sa set, Kuya Nelson, pagka wala akong ginagawa, nagdi-drills lang ako. Drills lang, paulit-ulit ginagawa ko para at least masana yung katawan ko, magkaroon ng muscle memory. Na-enjoy ko. Sobrang na-enjoy ko yung Kali. Okay. Ito, Rua,
maybe we can debate on this topic eh. Kasi I know si Black Rider kasi syempre nakamotor yan, di ba? Are Mm. bikers more popular with women? Sa tingin mo ba may dagdag pogi pag rider ka? Siguro. Kasi syempre, diba, pagka-rider ka, nakamotor, so may dagdag factor. Pero feeling ko kasi factor rin yung motor. Kasi pagka sinabing motor, parang brusco. Diba? Parang Oo. may ganun eh. Parang, boy. I grew up with a dad, with a father na nakamotor, parating nakamotor. So parang ang feeling ko normal lang siya. And Yes. hindi siya nakakadagdag pogi points. Yes. Na pag yes. nakakita ko ng rider, in fact, may riding app ako na alam na may mga riders pala na babae. Meron. Ang dami parang- na rin yun. I mean, yun yung angas sa akin na parang, wow, talaga ba? Kasi syempre, Naku. di ba, parang ang daming... Naku, baka pag nalaman ni Bianca to, bumili na ng motor ah. Ay, nako. Kahit hindi mo pa sabihin, Kuya Nelson, nakaplano na. Bibili ng motor si Bianca? Bibili siya ng motor. Oh my God. Mm-mm. Pero sabi ko, ang daming mga tao na sinasabi na ang pagmumotor daw ay delikado. So parang, alam mo yun, parang may pagka-rebelde. Pagka nagmumotor ka, siguro, syempre dahil delikado siya, but still, ginagawan pa rin. So sinasaalang-alang mo yung buhay mo. So parang ang tapang mo, cool ka. Di ba? May ganyan. Oo. I think tama ba ako that you went through yung riding school? Kaya Nelson, kahit naman nung nag-18 ako, doon ako nagsimula magmotor. Doon first bike ko, parang nabili ko siya when I was 18. Tapos doon nag-enjoy na ako, nakapag-motocross ako. But for this particular project, nag-California Superbike School ako na nagpunta sila dito sa Pilipinas. So every year, nagpupunta sila dito. Kasabay ko nun sila Kuya Kim, Boss Shintaro, sila Kuya Dong, nag-California Superbike din, Carlo Gonzalez. Dami actually. Actually, hindi siya yun the usual mong natututunan pag nagsisimula ka magmotor. So parang kailangan meron ka na ring idea, kailangan marunong ka na magmotor bago ka pumasok sa California Superbike School. Kasi mas tinuturo dito yung mga hindi natin alam. Like ako, since 18 ako, nagmumotor na, but ngayon lang ako nag-California Superbike School after how many years? Like 7 years. Nung simula nag-start ako, ang dami ko palang hindi nalalaman sa pagmumotor. Meron silang mga tinatawag na counter steer sa big bikes. Yun yung inaaral pagdating sa big bikes. But pagdating dun sa mga dirt bike, which is yung ginagamit ko dito sa Black Rider, yan, yung motocross training. Doon ako nagtitraining sa may Antipolo dati. Doon talaga yung namin, parang laruan namin. Nabanggit din ni Michelle sa akin, ni Michelle D, na parang Yes. dapat daw talaga everybody has to go through riding training or bike training. Kasi hindi lang yun para sa paggamit, kundi pati dun sa safety. Kasi yun yung nakakalimutan ng mga tao ngayon na parang pag bumili ka na ng motorbike or ng big bike, wala na, tuloy-tuloy na yan on the road. Actually, mas maganda naman talaga, Kuya Nelson, na bago ka magmotore, meron ka pong nalalaman, kumbaga nakapag-aral ka. Pero siguro alam mo naman tayo mga Pilipino, di ba? Parang dahil buuan loob natin, kasi lahat pwede mo na punan sa internet eh. So hindi na ako nag-school. But after nga, di ba, parang 7 years after nag-California Superbike School ako, ang dami kong pala hindi natututunan. So mahalaga na meron kang alam. But syempre, alam naman natin, tayo mga Pilipino, hindi naman po lahat meron pong pambayad po ng school dahil mahal. Matatapang lang po tayo pagdating sa mga ganyang bagay. Eto, Ru, gamit ang motorsiklo, saan ka pupunta kung ikaw ay A, nalulungkot? Pagka nalulungkot ako, siguro pwede ako magpunta ng Tagaytay. Yan, para Bakit Tagaytay? Overlooking, relaxing. Favorite mo rin Tagaytay? B, kung nagagalit ka. Pagka nagagalit ako, feeling ko wala akong mapupuntahan niya. Parang tuloy-tuloy yung motor yan. Non-stop. Bahala na. Bahala na. Busaan ng gas. Yes. C, kung masaya ka. Kapag masaya ako, pupunta ako dun sa
taong mahal ko. Ay, parang alam na natin yan, ah. Yeah. Wag na nating initialan, alam na natin yan, eh. Okay, kung nagugutom ka naman. Kapag nagugutom ako, Oo. siguro magro-road trip na lang ako niyan dito pa ikot-ikot sa Maynila. Siguro pwede Binondo, yan, food Yeah. trip ka. Nagawa mo na yun? Nagawa ko yan sa may bandang Marilake. Diyan ang dami kasi kainan din dyan. So pagka nagmumotor ka, magra-ride ka, may mga kakainan pa dyan. Yan. Eto, kung nagsiselos ka. Kapag nagsiselos ako, baka puntahan ko yung pinagsiselosan ko. Hindi mo pa naman nagagawa yan, no? Di ba? Di naman. Ay, akala ko punta ka kay Jack Roberto, mag-enroll ka ng JRU. Pwede. Mag-enroll na lang ako sa JRU. Or, okay, kung magdadasal ka. Pero punta ako sa, sa kapilya namin, sa church na. Oo. Oo. Okay, G, kung magbabakasyon ka. LU. Pwede. Nagawa mo na? Nakapagmotor ka na to, Hindi LU? Hindi pa ako nakaka-LU kasi Ano yung pinakamalayong naabot mo? pinakamalayo. Quezon? Malayo yun, ah. Kasi yun parang taga Marikina ako so dadaan ka dito sa likod. Oo. Antipolo, Marilake, dyan. Bakit na yan? Hanggang Infanta. Yan na, tapos pa Quezon, yan na. Tuloy-tuloy na. Tay, angkas mo na si Bianca. Yes, angkas ko na. Talaga, finally. Hindi ka Angkas ko na natakot? siya. Di naman. Or siya, natatakot pa siya. Wala ka Alilita tao, tapang-tapang. Okay, yung last, kung magpapakasimpleng tao ka, saan ka magmumotor? Saan ka dadali ng motor mo? Kung saan ako lumaki. Saan ito? Marikina, Tanday. Katabing-katabi na ilog yun. Yung parang, actually, ginagawa ko talaga siya. Kuya Nels, parang, every time, pagka may bagong blessing na dadating sa akin, tuloy-tuloy na projects, pagka-busy ako, ganyan. Sometimes, may mga pagkakataon na bumabalik ako kung saan ako nagsimula. Para lang alalahanin yung mga bagay na... It humbles you, no? Yes. Like for example, let's say, tomorrow meron malaking event. Like for example, first day ng taping or first ganito or malaking something na bago sa akin. Para bumabalik ako doon sa lugar namin para at least alalahanin ko kung paano kami dati. Tapos, hindi ko iti-take for granted yung pagkakataon na binigay sa akin. Parang ibubuhos ko lahat kasi alam ko yung hirap na pinagdaanan ko bago ko marating to. Alam ko yung buhay namin dati bago ko marating to. So parang pinapaalala niya sa akin natin and it also parang keeps me grounded Diba? Yun bagay na magpapaground sa'yo, hindi lalaki yung ulo mo, alam mo kung saan ka nanggaling, diba? Ay, alam mo, I mean, I'm vocal about it, Isa ka naman talaga doon sa mga artista na kilala ko na grounded talaga. Like, alam mo yung kahit na sabihin mong, may narating na tong taong to, you're the same patpatin ruro that I know. Kung paano mo ko itrato dati, nung bata ka pa. Siyempre, there's bad days. May mga pagkakataon talaga na hindi ka okay. May mga pagkakataon na galit ka, wala ka sa mood. Pero alam ko naman kasi na bago ko pasukin tong industriya na ito, tong trabaho na ito, alam ko kung ano yung gusto ko Gusto ko matulungan lang yung pamilya ko. But nung nandito na ako, I realize na meron pa palang higit doon. Yun yung pagmamahal sa trabaho na meron ako. At ayoko mawala yun. Sabi ko, ang talento, Kuya Nelson, kayang matutunan yan. Kahit na ano pang talento, from acting, singing, dancing, everything, hosting, everything. Pero yung pakikisama, yung marunong ka makipagkapwa-tao, yan, hindi mo matututunan yan. Nakatatak na yan sa'yo. At siguro malaking factor din sa akin yung pamilya ko. Dahil ang pamilya ko, sobrang simple lang. Hindi ako lumaki sa yaman, hindi ako lumaki na may pera. Alam ko yung hirap ng buhay at para sa akin, lahat tayo pantay-pantay lang. So kung paano ko itrato yung pinaka-boss, yung nagpapasweldo sa atin, or alam kong
same treatment to everyone. Walang lamangan. Pantay-pantay lang tayo dito at alam kong lahat tayo merong pinagdadaanan, may mga pagkakataon talagang hirap tayo sa buhay. Mahirap yung trabaho na ginagawa natin. So, might as well treat people with kindness. Parang, at yun Not yung just, babalik you know, sa'yo. not just respect no? With kindness talaga, iba yun Like, I mean, of course, basic kasi yung to treat everyone with respect Katrabaho Yes. mo yan But to treat everyone with kindness, that's a little extra. And that endears you to people. Yeah. Alam ko, Ru, pasimula pa lang tong Black Rider, pero I wanna hear it from you. Ano pa ba yung panggigigilan namin dito? Siyempre, nakita nyo naman po, Kuya Nelson, yung nangyayari last week sa aming pilot week na talagang sobrang bilis ng pacing. Ang dami na agad na mga pinakilala mga bagong karakter. Pero kung nabusog po kayo sa aming pilot week na talagang ma-action, madrama, kinilig, at kung ano-ano pa, napatawa, sinisigurado po namin sa inyo na itong week po na ito talagang dodoblehin o titriplihin pa po namin yun. And yun po yung yun yung gusto naming i-make sure sa lahat po ng mga manonood na lagi silang may bagong makikita. Na parang gusto namin na parang paakyat siya ng paakyat na talagang kakapitan mo kasi alam mo yun, parang pag gumagawa kami ng proyekto, gusto namin na talagang mapapakapit po yung audience. So, gusto namin na makarelate sila, gusto namin na talagang bago yung makikita nila. Kapit na kami. So, Yes. titindi pa pala to. Yes, titindi pa. Actually, yung mga sinushoot po namin, like ngayon, ang sinushoot namin, umabot na kami ng week 8, week 9. Grabe, like, parang pagka binabasa ko yung script, sabi ko, talagang, eto po yung sinulat nyo, Sigurado tayo dito. May insurance ba ako? Every time na ini-execute na namin siya, Kuya Nelson, parang sobrang galing. Kasi, like ako, pag binabasa yung script, ang hirap i-mount, ang hirap gawin. Tago iniisip ko, paano natin to i-execute? So, magkakaroon ng meetings, and then pagka sinut na namin, magugulat na lang ako na, kayang-kaya naman pala. Siguro, I guess, yun yung kaya rin po siguro namin nakakayang gantong klaseng kahirap. Actually, hindi madali ang Black Rider, Kuya Nelson. Sobrang hirap. Mahirap gawin. Alam mo, halata naman, nung pinapanood ko yung pilot week mo pa lang, wala, totoo nga. Parati akong natatakot for you. Dahil sa mga stunts. Oo. Ru, Sobrang worth it Kuya Nelson. Sabi ko nga kasi diba, dahil nga pangarap ko to, bibigay ko lahat. you Hindi might ko as well do. pagkakataon. Kasi hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na gumawa ng mga gantong klaseng proyekto. At hindi po lahat nabibigyan ng pagkakataon na mabigyan ng gantong kagandang material. I will give everything in this project. I will give even my soul sa proyekto na ito. Kasi ganun ko siya pinapahalagahan. Sobrang grateful ako na pinagkatiwala sa akin tong proyekto. So gusto ko pong ibalik yung tiwala na yun. Kahit na delikado, kahit na pwede ako mapahamak, gagawin ko yan. And sabi ko nga kanina, hindi siya madaling i-mount Pero lagi namin kinakaya dahil nga united lahat Parang lahat to a common goal na Yes. kailangan to give our best. Yes. Siguro dahil nga nakakapit kami sa isa't isa. Na parang Oo. okay, pag kami bumitiw dito, baka di namin kaya. But wala Lahat nakakapit, lahat kinakaya. And yun yung pinakamasarap na pakiramdam para sa akin. Sabi ko nga, di ba, it's not the destination, it's the journey. Di ba? Sabi ko, yes. syempre, dadating tayo dyan sa tagumpay, dadating tayo dyan, pero gusto kong i-cherish tong nasa gitna, yung papunta doon sa tagumpay. Kasi yan yung mga nasa gitna na yan, diyan ka natututo At yan yung huhubog sa'yo para maging kung sino ka in the future, di ba? Yun yung pinaka-ine-enjoy ko na pakiramdam. Ru, is there any question that's brewing in your mind right now that you want to put out in the open?
any question at all. Question for me, for yourself, or for anyone. Try nating sagutin. Gusto kitang tanongin, Kuya Nelson. Go. Like, syempre ikaw nakita mo ako from the very beginning ng career ko. Sabi ko nga sa iyo, hindi ko nga alam na magiging action star ka eh. Yun. Yun ang question ko. Like, in-expect mo ba na eventually, after 11 years, gagawa na ako ng mga action na teleserye? Or in-expect mo ba na magtatagal ako sa industriya? I have a feeling na magtatagal ka. Pero kung pagbabasihan ko doon sa nakilala kita, ito, I'm being honest Yes, Ito, yes. Of course, sinasabi ko rin sa ito paminsan-minsan. Hindi ko alam na magiging action star ka. When you did that Above the Clouds, sabi ko, ay, may potential tong batang to. Magaling magdrama to. Pwede to. Pero para gumawa ka ng action scenes, sabi ko nga sa iyo nung naging si Lolong ka, ito na, sabi ko, wala, I was wrong. I was wrong. Kasi sabi mo nga, lahat na aral, lahat na paghahandaan, lahat pwedeng gawin. Ang limitation mo lang nasa utak. Tama. Ito nga, Kuya Nelson, na may isang moment, magkausap kami ni Bianca, na parang, sometimes, kasi ako parang, pagka may na-feel ako na something, sasabihin ko yan. Hindi ko i-hold back. So sometimes, may mga nasasabi ako ng mga bagay na parang ang hirap paniwalaan. Like even si Bianca, parang, ha? Totoo ko dyan, pero dahil kilala niya ako, lagi na sinasabi sa akin, pero ano ba in fairness to you? Lahat ng mga sinabi mo na nagagawa mo, napapatunan. And I guess, Kuya Nelson, nanggagaling yun doon sa underdog mentality ko. Dahil nga sanay akong talo. Underdog mentality. Sanay ako na dinadoubt ako ng tao, walang naniniwala sa akin. Talaga? Kasi nga, patpatin ako dati. Nung bata ako, nabubuli ako. Dahil nga, payat ako. Tapos, sobrang laki ko mangarap. So, nabubuli ka talaga before, nung bata ka? Siguro yung bully yun, for example, syempre, pagka may mga mas matatanda sa akin, ang tawag sa akin. At mas malalaking katawan sa'yo. Para kang ting-ting, ganyan. Baka hanginin ka. Laging ganun. So parang ako, alam mo, darating yung araw, mas maganda katawan ko sa'yo. Laging ganun yung nasa utak ko. Tatanggapin ko yung bashing. Tatanggapin ko kung ano man yung pagdadoubt mo sa akin. Pero, papatunayan ko yun sa actions ko. Hindi yung tipong pag sinabi niya sa akin, oh, gano'n. Hindi, like, didepensahan ko yung sarili ko. Doon na-realize na hindi ko lang basta ipinoprove yung sarili ko sa kanila, but also I'm proving it to myself na kaya ko. Like, even, like, nung time na nag-Encantadia, sinabi sa akin na hindi daw ako deserving para sa role na Ibaro. So, ginawa ko po lahat. Nag-training ako, nagpaganda ako ng katawan para maging deserving po ako for that role. Mm-hmm. At nung una, nag-trending ako dahil binabash ako, but eventually, dun po, dahil sa show po na yun, it was the first time na nagkaroon po ako ng Best Actor Award dahil po sa isang serie. So parang, alam niyo po, yun, parang dun nang gagaling po yung gasolina ko to work harder. Every time na may nang-doubt sa akin, every time na parang may magbababa sa akin, dun po nanggagaling yung gasolina ko. Ewan ko, para akong nangangati na hindi para patunayan sa sarili ko sa'yo, kundi patunayan sa sarili ko na hindi, mali siya. Sometimes, alam mo, di ba, people think kasi pag alibawa may nang-bash sa'yo or may nagsabi ng negative sa'yo, pag naniwala ka dun sa nagsabi nun, dalawa na kayo. So, yes. Whereas, di ba, you don't have to work against yourself. Work with what you have. Work with yourself. Di ba? Your inner self. And then, patunayan nyo yan na, wait, I can do better. I'm going to be a better person. And someday, maraming, ay nako. Kasi nga siguro, Kuya Nelson, parang, kahit na wala ng ibang taong naniniwala sa'yo, as long as ikaw, naniniwala ka sa sarili mo, makukuha mo pa rin yan. As long as wala kang tinatapakang ibang tao,
pagbubutihin mo yung ginagawa mo, imposible hindi mo makuha yan. Mm-mm. Kailangan mo And lang kumapit. And ngayon, dalawa na naniniwala sa'yo. Ikaw at si Bianca. Parami naniniwala sa'yo. Yes! Ayan. Anyway, Ru, congratulations. Thank you, Nelson. You know, I can go on and on by saying, you know, I am so proud of you. Ikaw ang isa sa mga tinitingala namin ngayon. Thank you. Thank you for everything. I mean, for being a true friend para sa aming dalawa ni Bianca. I mean, ever since alam ko na naniniwala ka sa aming dalawa. Of course. Ru, thank you very much again. So, Bye-bye.